Yo, what's up guys? Kumusta kayo lahat mga kamashpit? Ako nga pala si Miko Mosh. Maraming salamat sa pag-click at sa panonood ng video ko na to. At guys, nakakataba ng puso at na-appreciate ko kayo sobra. Kasi despite sa ako'y, alam mo yun, parang baguhan lang naman ako sa ginagawa ko. Tsaka hindi naman madami yung subscriber ko and followers ko sa TikTok. Pero nakakatuwa na may pumapansin, may nag-review, may nagla-like, tapos may nagda-drop pa sa comments ng mga request songs and bands nila. No, nakakatuwa, sarap sa feeling. Tsaka, of course, syempre, gusto ko talaga yung pakiramdam na na yung mga artists na hindi ko gusto dati or ine-expect ko na hindi ko naman sila magugustuhan. Pero pag pinakinggan ko and binigyan ko ng chance, no, na reviewin, reactan, or i-check out, nagugustuhan ko sila, no? Parang surprisingly, ang sarap sa pakiramdam talaga na nakaka-discover ako ng mga bago or basta hindi ko alam. Tapos yun, guys, if meron kayong gustong i-suggest na banda, na kanta, kung ano man gusto nyo i-request, comment nyo dyan sa baba, tapos i-reviewin and re-reactan ko yan. And ipopromote ko din, syempre, of course, ng libre. Wala tong bayad, no? Wala naman akong kinikita. Pero masaya kasi sa feeling, tsaka, yun, libangan lang naman to. But, request nyo lang dyan, titignan ko yan, comment nyo lang dyan, titignan ko yan, re-reviewin ko yan, re-reactan ko yan. Guys, if nagme-make sense ako sa inyo, and if may napapala kayo, siguro, and if tingin nyo na deserve ko ang subscribe button, subscribe nyo naman ako guys. Tsaka alam mo yun, masarap din kasi sa feeling na may nakaka-appreciate din sa akin sa ginagawa ko through subscription, no? Masarap sa feeling talaga yung ganun. Tsaka para makilala tayo, para alam mo yun, masarap ang pag-share natin ng music sa sanlibutan. Sa world na nakaka-stress, nakakapagod, sa mga balita sa Senado, alam mo yun, sa balita sa gobyerno, balitang politika, nakakapagod din, nakaka-stress din yung mga ganun. At yung pag-share ng music, no, isa yan sa mga escape natin, ng libre, no, ng walang bayad, walang kahit na anong investment or capital na pwede mong paglabasan ng pera. Share natin dyan, comment natin dyan yung music na nagpapa-enjoy and feel sa atin ng, alam mo yun, maganda at makabuluhang makulay na buhay. At ngayong gabi ay magre-review and magre-react tayo ng artist or soloist na ang pangalan ay Zild Benitez or kilala din sa pangalang Zild. At ang kanta niyang Medicina sa Wish 107.5. Live recording, live performance. Tapos guys, yung kantang to or yung video na to ay suggested or recommended ni Fusion 8578, kamashpit natin, subscriber din natin. Sabi niya, Reko ko po Medicina by Zild, Wish 107.5 bus version, hehe. Tropa, kamashpit, maraming salamat sa pag-subscribe and pagre-recommend ng kanta, na appreciate ko yan. Masarap sa feeling makadiscover ng bago. And I hope, no, mapanood mo rin to. Sana mag-enjoy ka. Sana mag-enjoy din kayong lahat na manonood dito. Guys, disclaimer lang, hindi ko kilala si Zild. Kilala ko siya as a member ng Four of Spades. Pero I don't know him kung sino ba siya as Zild na soloist and as a Zild alone. Kilala ko yung Four of Spades, of course. Kilala naman natin lahat yun. Pero for some reason, noong 2020, naghahiatus sila. Tapos, noong 2025, alam ko bumalik sila. Pero yun lang alam ko. Pero ngayong gabi, I'm about to know and I'm about to discover paano ba sumulat si Zild, paano ba siya gumawa ng kanta, and what him makes so special. Alam mo yun, parang magustuhan siya ng madaming tao kahit na wala na siya sa Four of Spades or let's say kahit na soloist siya. I think magustuhan ko naman si Zild. And yun guys, di ko na masyadong patatagalin. Excited na akong marinig si Zild. First time ko siyang maririnig actually. Sana mag-enjoy kayo. Play ko na. Wish 107.5. Dagat tatawirin, magkasama lang kita kahit malalim. Di makakailang, adik na nga ako sa magkaramang. Pause ko muna guys. Medyo depressing yung dating sa akin nung intro or let's say nung mga unang stages nung kanta. May tanong ako, emo ba siya? I think emo siya, no?
emo yung influence niya, I think, baka, pwede. Kasi yan, kita naman natin, eyeliner, tapos buhok, t-shirt, or outfit, emo, no? Yun lang yung mga napansin ko. Medyo depressing, tapos, yeah, parang I think emo siya. Play ko na, guys. Tuloy ko na. Balik ko konti. ako sa magkaramong amoy. Tama ba ba ito? Ang ibigin ka kahit laging umakyaw. O malunod man ako. Balik ko konti, guys, ah. Okay, may napansin ako, no? Ganda ng pickup niya, P90. Classic pickup, guitar pickup. Gusto ko lang pansinin. Play ko na, guys. Malunod man ako. Kakayanin amoy. Dignidad itatapoy. Tumaan man sa bulkan. O dun sa kung saan-saan. Kahit na ako'y sugatan. Easy lang ang lahat ng yan. Halimuyak Chorus. mong hinahanap kong magdamag. Nice. Gusto ko yung blending ng boses nila, no? Swabing swabe, swak na swak, no? Medyo gusto kong din sabihin na parang although depressing yung kanta, pero somehow ano siya, no, melodic, relaxing, kahit na depressing yung dating niya, at least for me, no? Play ko na, guys, balik ka konti. Hanap kong magdamag. Di masuko ang pagitan ng sobra't sapat. Kailangan kita. Halika na lang. Medisina. Lang palag. Kung makasalubong ka, diretso sa laban. Ah, okay. I think yung song is all about someone na obsessed siya. I think. Parang ex-lover siguro, ex-girlfriend, ex-boyfriend, I don't know. Tapos parang ang pagkakaintindi ko ano yung obsession niya is merong alam mo yun, aware siya na unhealthy na yun. Tapos yeah, napaka-depressing. Although yung love song or yung depressing na mga kanta sa na concept or na alam mo yun, na atake sa mga kanta. Ano yun eh? Very common yun, lalo sa mga emo bands, no? Or sa mga artists na gusto mag-express ng nararamdaman nila. Pero, yung something special dito sa kantang to is, I think, sinusubukan niya sabihin sa atin na yung pagka-obsess niya sa tao or sa ex-lover niya is aware siya na unhealthy na yun. Pero, tinutuloy niya pa din. Pero, addict pa din siya dun. I think yun yung something special dun sa sinasabi niya. Play ko na, guys. Balik ka konti. Kasalubong ka, diretso sa laban. At kusang hihinto ang mga sakunahan. Matigas ang ulo ko, mapapahamak talaga ako. Kahit na ako'y ganito, imposibleng bumito. Nauubos ako, balang May naririnig ba? Parang may naririnig ako background na noise na parang may nagsasalita sa telephone na random someone or people. Ako lang ba nakakarinig nun, guys? Play ko na. Balik ka konti. Yun, no? balang araw ay tayo. Hawak mo ko sa leeg, di na makakaalis. Pambihira talaga ang maika. Halimuyak mong hinahanap ko magdamag. Di masuk Ang no? Grabe yung sincerity niya, no?
sa pagganta. Parang yung the way how he is telling na ito yung nangyayari sa story nung kanta ko. Alam mo yun, yung progression ng storytelling niya sa music niya or sa specific na kanta na to. Yung sincerity, yung emotion, no, sobrang taas ng conviction. Yun yung napapansin ko, no. Like tignan niyo yung ano niya, tignan niyo yung body reaction niya, body language niya, body gesture niya. Try niyong pansinin, guys. Medyo nakaka-convince na undepressing nung kanta. Ganun yung dating niya sa akin, no. Tapos yung atake pa nila na 1-2 beats lang, tapos guitar na parang 2 chords lang siya simula kanina, no. I think sa bandang chorus lang siya naiiba eh. Tapos babalik lang ulit siya sa verse, tapos parang 2 chords ulit. Sobrang linear niya. Parang kung ano yung emote or kung ano yung emotional nung una, hanggang ngayon ganun pa din. Like, tignan nyo, ilang minutes na ba? 3 minutes and 15 seconds na. Pero yung energy, yung conviction, same pa din, no? Sobrang consistent. Play ko na, guys. Balik ka onte. Di masukay ang pagitan ng sobra't sapat. Kailangan kita, halika naman, medisina. I think yung medicina na title is I think siya, imagery siya sa droga or illegal na gamot. Tapos parang in-imagery niya yon para i-describe yung tao na ex-lover niya sa addiction and obsession niya papunta doon sa tao na yon. Gets niyo ba ako, guys? Na-explain ko ba na mabuti? I think na-gets niyo naman ako, guys. I think yun yung ibig sabihin ng kanta niya na medicina. Play ko na, guys. Balik ka konti. Medisina. Yeah, 'di ba? Parang that makes sense, 'di ba? Sabi niya na yung alaala niya na yung ex-lover niya is parang medicina na droga, no. Obsession is very unhealthy. Aware siya doon. Play ko na, guys. Balik ka konti. Yeah, 'di ba? Like wala siyang pakialam, sinasabi niya na wala siyang pakialam. Kahit mamatay na siya, gusto niya kasama siya sa hanggang mamatay, no? Yung tao na 'yon or ex-lover niya or I don't know kung sino man 'yon. That makes sense, no? Kung bakit depressing yung kanta. Play ko na, guys. Balik ka konti. Yeah, no? Like, he went so crazy, bro. Ang tindi ng conviction. Gusto ko kung paano niya pinoportray yung message ng kanta through his gesture, through his body language, through his voice, no? Nagwawala na siya, galit na siya, tas grabe yung tindi ng obsession, no? Gusto ko yung part na yun. Play ko na, guys.
Tapos na? On Wish 107.5. Nice song, no? Zild at ang kanta niyang Medicina live sa Wish Bus 107.5. Gustong-gusto ko yung conviction. Gusto-gusto ko yung portrayal niya dun sa kung paano niya ikwento sa atin yung song niya, no? No wonder why sumikat si Zild pa. Although hindi niya nadala yung pangalan na Four of Spades. Kasi ang tindi ng conviction niya and dedication niya dun sa music na gusto niyang iparating sa atin and i-cater sa atin. Entertaining, yeah, of course, syempre. And na-appreciate ko yung emotion, no, yung obsession sa passion niya. Sobrang ganda, sobrang sarap sa tenga pa din. Although depressing, pero yung special doon, relaxing siya. At the same time. Tama ba ako, guys? Agree ba kayo sa akin, guys? Sobrang sarap sa tenga. Alam mo yung parang feeling ko yung kanta na to is despite of depression or obsession sa isang tao. Ito yung mga magpapatunay na kaya mo siyang i-convert into music. No? May art, may craft pa din sa obsession, sa depression. Pwede mo siya i-convert sa music mo, no? Sa kanta mo. No? Napakagandang portrayal, napakagandang conviction, napakagandang dedication. So yun guys, hindi ko na masyadong patatagalin. Muli, ako nga pala si Miko Mosh. Maraming salamat sa pag-click at panonood ng review reaction ko na to. And salamat sa nag-recommend ng kantang Medicina ni Zild Benitez, no? Sobrang maraming thank you sa subscribers, sa kamashpit natin na yun. Guys, if na-enjoy nyo ako and if nagme-make sense ako para sa inyo, wag nyo naman sana ipagdamot sa akin yung subscribe button. At guys, meron akong TikTok account. Syempre, lagi ko naman sinasabi, makikita nyo dyan, follow nyo ako doon. I think okay naman yung mga pinapost ko doon. Yun guys, kita tayo sa next episode. Bye-bye!